Noong Abril 3, dumating ang balita. Isang F-15E Strike Eagle ng Amerika na may 2 tripulante ang pinabagsak sa Iran. Mabilis na kumalat sa social media ang larawan ng bumagsak na eroplano. Ngunit tanong pa rin kung anong nangyari sa mga tripulante. Isang piloto at isang Weapon System Officer, WSO, ang patuloy pa ring nawawala. Nag-eject sila bago bumagsak at ngayon ay nagtatago pa rin sa Iran. Walang sinuman ang pwedeng maiwan. Nagdesisyon ang US. Kailangang may isagawa ang pinaka-epikong rescue mission sa kasaysayan. Ito ay kabaliwan. Imposible. Ginawa ito ng US at ito ang kwento. Dahil sa matinding pagdurugo mula sa kanyang mga sugat, gumagapang at nagsusumiksik ang WSO ng F-15. Alam niya na kailangan niyang umakyat sa mataas na lugar para magkaroon ng pinakamagandang pagkakataon na maipadala ng kanyang mga communication device ang kanilang signal para siya ay matagpuan ng kanyang mga kasamahan sa labanan. Isang mabatong bundok ang humaharang sa kanyang daraanan, pero hindi yon sapat para pigilan siya. Minura ng WSO ang kanyang kapalaran matapos siyang maihiwalay mula sa kanyang piloto ng ilang milyang mahirap daan ng lupain sa Iran dahil sa kaguluhan ng pag-eject. Hindi alam ng WSO na iligtas na palang piloto dahil naayalis siya mula sa Iran 6 na oras lang matapos bumagsak ang F-15. Habang gumagapang pataas ang WSO, hindi niya alam na may mga drone at surveillance plane nang nagsusuri sa lugar kung saan pinabagsak ang eroplano. Tinukoy ang WSO bilang hindi pa matukoy ang kinaroroonan at kalagayan. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang gumalaw. Ilang oras bago ito, nakatanggap ang US Central Command, CENTCOM, ng mensaheng ayaw marinig ng sinuman. Bumagsak sa teritoryong kontrolado ng kaaway sa Iran ang isang F-15E Strike Eagle ng US Air Force na may call sign na DUD 44. Parehong ligtas na naka-eject ang piloto at Weapon Systems Officer at naiwan sa likod ng linya ng kalaban, ayon kay Dan Kane, chairman ng Joint Chiefs of Staff sa White House briefing. Agad ipinag-utos ni Pete Hegseth, kalihim ng digmaan ng US, ang rescue mission kahit mataas ang panganib. Mahaharap ang US sa mga hamon sa pagpaplano at mas marami pang problema sa mismong lugar. Ngunit, habang ginagawa ang mga desisyong ito, patuloy na gumagalaw ang WSO. Ang tanging layunin niya ay umiwas at mabuhay. Bit-bit ang maliit na baril at posibleng napapaligiran ng di nakikitang kalaban. Naglakad at umakyat si WSO sa 7,000 talampakang Tagaytay para maghanap ng taguan. Sa huli, natagpuan niya ang isang siwang. Dito, maaari niya itago ang sarili mula sa paningin at umasa sa kanyang transmitter para magpadala ng signal na magpapahintulot sa US na matagpuan at may ligtas siya. Ang beacon ni WSO ay maaring magligtas o magdulot ng kapahamakan sa kanya. Kapag bukas ito, posibleng mauna siyang makita ng Iran. Pero kailangan pa rin gamitin ang beacon. Kung wala ito, walang tsansa maligtas siya. Kaya paminsan-minsan ginamit ni WSO ang beacon habang natatago sa siwang na natuklasan niya. Gumagana ang beacon at nagpapadala ng signal. Pero hirap pa rin silang matukoy ang lokasyon ni WSO. 14 na oras matapos tamaan ng F-15, naghanda na ng pahayag ang CENTCOM. Ipinapaalam na ligtas na ang piloto. Ngunit hindi pa rin alam ang kalagayan ni WSO. May nagbago. Nakuha ng mga opisyal ang kumpirmadong lock sa beacon ni WSO. Ibinasura ang unang pahayag. Inihayag ni Hegseth kay Pangulong Donald Trump ng US na kailangang ilihim ang pagsagip sa piloto habang posible pang maligtas si WSO at opisyal na inilunsad ang rescue mission. Kailangan pa ng oras bago mailunsad ang operasyon. Hindi lang basta pagpapadala ng chopper at pagsundo kay WSO ito. Aktibo ring hinahanap ng Iran ang bumagsak na opisyal, gaya ng US. Kailangan ng maingat na plano, paghahanda, at 12-12 ng eroplano at tauhan para magtagumpay ang pagsagip. Hindi alam ni WSO ang alinman doon habang nakahiga siya sa siwang na pinagtataguan niya. Alam lang niya na ang Combat Survivor Evader Locator o CSEL na magliligtas sa kanya ay dapat gamitin ng tipid. Ang 800 gramong aparatong gawa ng Boeing ay mukhang military radio na may handheld computer. Naka-integrate sa survival vest ng WSO at malapit sa dibdib para madaling maabot, natupad nito ang layunin ng disenyo. Mabuhay sa matinding paglabas mula sa sirang fighter jet. Ang aparato ay nagpapadala ng koordinada at naka-encrypt na mensahe kapag ginagamit ng WSO. Natanggap ng mga iyon. Abala ang US sa paggawa ng kanilang mga plano habang natatago at dinagamot ng WSO ang kanyang mga sugat. Milya ang layo mula sa pwesto ng WSO, nagtatayo ang US Air Force ng Combat Search and Rescue, CSAR, Task Force para sa misyon. Binubuo ito ng mga A-10C Thunderbolt 2, close support jets.
HH-60W Jolly Green 2 Caesar Choppers, at HC-130J Combat King Caesar Aircraft. Ang grupong iyon ay binuo para sa mga misyong tulad nito. Gaya rin ng Air Force Special Operations Airmen na inatasang mailabas ng buhay ang WSO mula sa Iran. Ginamit ang Jolly Green 2 chopper kasama ng A-10 para iligtas ang F-15 pilot kahit sila ay pinaputukan. Mas mahirap ang susunod na misyon. Malaki ang Caesar package at kailangang samahan ng ibang Air Force units na kapag pinagsama, nagdudulot ng panganib na pilit iniiwasan ng US sa Operation Epic Fury. Matapos ang pagpaplano, napagpasyahan ng US na kailangan nila ng mahigit 150 eroplano at mahigit 200 munisyon para sa operasyon, ayon sa CBS News. Si Trump mismo ang nagsabi ng paglalaan ng lahat ng mga rekurso na ito para sa rescue mission ay isang desisyong puno ng panganib. Tama siya. Pwedeng nauwi ito sa 100 patay na Amerikano, hindi lang isa o dalawa kung pumalpak ang operasyon. Naipasya na ito dahil sa simpleng dahilan ayon kay Trump. Mahirap gawin ang desisyong yon, pero sa militar ng Estados Unidos, hindi namin iniiwan ang mga Amerikano. Hindi namin yon ginagawa. Balik tayo sa Caesar. Hindi lang ang A-10 para sa close air support, kundi pati ang mga eroplano na katalaga para sa Caesar ang kakailanganin ng US sa operasyon. Kailangang makapasok sa Iran ang mga eroplanong yon at kailangan din ng pansamantalang airstrip bilang base para sa paglikas. Pinatunayan ng Iran na kaya nilang pabagsakin ng US eroplano gamit ang shoulder-mounted air defenses. Hindi na dapat bigyan ng pagkakataon ng puwersa ng Iran. Sasamahan ng fighter jet ang Caesar package at lalaban sa puwersa ng Iran para ilihis ang atensyon mula sa WSO. Magkakaroon din ng panggambala, pero pag-uusapan natin yan mamaya. Sa Iran, habang naghahanda ang US ng Caesar, nagsusuyod naman ang ground forces ng Iran sa mga bundok at magagaspang na paligid ng pinabagsakan ng F-15. Gusto nilang mahuli ang WSO o piloto. Mas mainam kung pareho. Malaking tagumpay ito sa propaganda kung mahuli nila. Dahil may papakita sa telebisyon ng Iran na kahit malakas ang US military, hindi nila naprotektahan ang sarili nilang tao. Hindi nila alam na nailigtas na ang piloto ng F-15, kaya nag-alok ang rehimen ng Iran ng gantimpalang humigit kumulang $10,000 sa sinumang makakahanap ng piloto o WSO na buhay. Sumali na rin ang mga armadong sibilyan sa paghahanap ayon sa BBC. Nabuo na ang isang bitag ng mga Iranian. Malawak ito nung una, ngunit habang dumarami ang sumasali sa paghahanap, naakit ng posibilidad na kumita ng hanggang 734 na beses ng buwanang minimum wage, nagsisimula ng sumikip ang bitag na yon. Naipon na ng US ang mga rekurso nito at halos handa ng kumilos. Ngunit, kailangang magmadali. Hindi pwedeng laging nakatago ang WSO. At ang pagtigil sa isang lugar ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga posibleng humuli sa kanya na isa-isang alisin sa listahan ang mga posibleng taguan. Ngunit habang nangyayari ang lahat ng ito, may isa pang grupo na ginagampanan ng papel nila sa paparating na misyon. Binago na ng lahat para sa WSO. Pero bago natin ito talakayin ng mas malalim, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Dito, ibinibigay namin ang buong kwento, hindi lang ang mga headline. Pindutin ang subscribe kung gusto mong laging nauna sa balita. Hindi lang Combat Survivor Evader Locator ang nagpakita sa US military kung saan hanapin ang stranded na WSO. Direktang nakialam ang CIA, ayon sa ibinunyag ng direktor nitong si John Radcliffe. Sinabi niya sa mga mamamahayag na may access ang CIA sa mga natatanging kakayahan na maaring gamitin ng presidente ng US anumang oras na kailangan. Sakop ng mga autoridad para sa lihim na operasyon ang ilan sa mga kakayahang ito. Dahil lihim ito, hindi ko masasabi ang lahat ng gusto ninyong malaman, sabi ni Radcliffe. Dagdag pa niya, sa utos ng Pangulo, nagpadala kami ng mga tauhan at teknolohiyang wala sa ibang intelligence service para harapin ang matinding hamon. Inilarawan niya ang paghahanap sa WSO na parang paghahanap ng butil ng buhangin sa disyerto. Gayunpaman, ang mga tauhan ang talagang napansin dito. Malamang nagbabantay rin ng CIA sa signan ng WSO tulad ng Air Force. Pero ano nga kaya ang ibig sabihin ng human assets? Tinutukoy ba ni Ratcliffe ang mga miyembro ng CIA na kumikilos sa US? Maaring oo. Sabi ni Trump, ang kamera ng CIA ang tumulong sa US Air Force na eksaktong matukoy ang lokasyon ng WSO. Tinutukan ng mga kamera ang gilid ng bundok na itinuro ng beacon sa militar. At sinabi ni Trump na nakita ng mga ito ang ulo ng tao. Dagdag pa ni Trump, at pagkatapos, bigla na lang, makalipas ang 45 minuto gumalaw siya ng malaki, tumayo at tumayo sila sa kalahati ng katawan niya.
Doon nagsimula ang kamanghamanghang pangyayari. Hindi namin alam kung nasaan siya. Basta malaking bundok yon. Tinatayang posisyon pa lang ng WSO ang alam hanggang sa puntong ito. Sa tulong ng CIA, alam na ngayon ng US ang eksaktong kinaroroonan ng WSO. Wala pang impormasyon ng Iran dito, kaya may kalamangan ng US. Pero marami pang dapat gawin at hamon bago mailigtas ang WSO. Kailangang magtayo muna ng FARP ang US bago magsagawa ng pagsagip. Ang FARP ay Forward Arming and Refueling Point na kailangang itayo sa loob ng teritoryo ng kalaban at siguraduhin laban sa pag-atake ng Iran. Mahalaga ang FARP na ito bilang staging area ng misyon, kasama ang lahat ng kagamitan na tauhan mula US para sa pagsagip. Ayon sa ulat, nagsiyasat ang Special Tactics Team ng Air Force sa ilang paliparan at runway ng Iran na maaaring gawing landing at drop zones para sa ganitong misyon. Ang trabaho ngayon ay posibleng ginawa na simula pa sa Operation Epic Fury o mas maaga pa. Ayon kay dating Special Tactics Squadron Airman Kyle Remfer sa Warzone. Sabi ni Remfer, prioridad ang paghahanap ng airstrip na kayang tumanggap ng dalawang MC-130J Commando 2 para sa extraction. Sapat ang maliit na runway para sa mga eroplanong nag-i-spray ng pananim. Pero dapat ding isalang-alang ng US ang terrain. Ang malambot na lupa ay hindi kayang tiisin ang paulit-ulit na paglapag at maaring nagdulot ng pagguho ang kamakailang panahon kaya di na ito magamit. Dilitaw ang isyong iyon. Sa ngayon, nakatuon ang Estados Unidos sa pagbuo ng isang puwersang kinabibilangan ng 155 eroplano. Ayon kay Trump, binubuo ang puwersang ito ng 64 fighter jet, 48 refueling tanker, 13 rescue aircraft at iba pa. Kasama rin sa listahan ang 4 na bomber. Sandali, rescue mission ito. Bakit kailangan pa ng US ng mga bomber kung ang goal ay ligtas-maligtas ang WSO? Dalawa ang sagot dyan, panlilin lang at pagsupil. Nang tuluyan ng inilunsad ng US ang kanilang misyon, naging mahalagang bahagi ng buong pagsagip ang paggamit ng malalaking bomba. Ayon sa Wall Street Journal, nagbagsak ang US bombers ng halos 100 bomba na may bigat na 2,000 libra bawat isa sa mga kalsadang patungo sa lugar ng pagsagip. Dahil sa wasak na kalsada, hindi makakarating ang puwersang panlupa ng Iran gamit ang sasakyan sa WSO, kaya nabawasan ng banta. Gayunpaman, ang mga kagamitang ito, kasama ng marami pang iba na inipon ng US para sa misyon, ay ginamit din sa isang operasyon na wala sa mismong pagsagip. Panlilin lang ang pangunahing taktika rito ayon kay Trump. Gusto naming isipin nila na nasa ibang lugar siya dahil malakas ang puwersang militar at libo-libo ang naghahanap. Kaya gusto naming maghanap sila sa iba't ibang lugar, paliwanag ni Trump. Simple lang ang lohika dito. Bawat pag-atake ng US gamit ang puwersang kanilang tinipon ay sapat na para kumbinsihin ang mga ground forces ng Iran na kailangan nilang tingnan ang lugar kung saan naganap ang pag-atake. Totoong binomba niya ang mga kalsadang papunta sa lugar kung nasaan ang WSO. Pero dahil sa mga bomba sa ibang lugar, napilitan ng Iran na hatiin ang puwersa nila, kaya lumuwag ang lambat sa WSO. Ayon kay Trump, matapos ang rescue mission, naghari ang koordinadong kalituhan sa bahaging ito ng operasyon. Sa kabuuan, inatake ng US ang 7 makakaibang lokasyon, kaya napilitan ng Iran na maghanap sa mga lugar na hindi naman nila matatagpuan ang target na hinahanap nila. Habang nangyayari ito, inilabas ng CIA ang iba pa niyang assets sa Iran. Ipinakalat ang balitang natagpuan na ang mga tripulante ng F-15. Malinaw na sinusubukan nilang kumbinsihin ang Iranian bounty hunters na tigilan na ang paghahanap dahil wala silang mahahanap at di nila makukuha ang pera. Kaya mas mainam sumuko na lang. Pinakamahalaga sa mga lokasyong ito ang sentral na lalawigan ng Isfahan. Makikita na ngayon mula sa impapawid ang mga bunganga ng pagsabog mga 20 kilometro o 12.4 na milya mula sa pansamantalang airstrip na ginawa ng US. Ipinapakita ng mga satellite image ang 12-12 ng mga bunganga ng pagsabog. Bawat isa ay humigit kumulang 3 putalampakan ng lapad na nakahanay sa mga kalsadang patungo sa extraction point. May isa pang ipinapakita ang satellite images. Kinuha ito malapit sa liblib na airstrip kung saan mas maraming eroplano ng Amerika ang nasira. Tinaman ba ng Iran ang mga eroplano na yon? Hindi. US ang gumawa noon dahil sa nabanggit naming problema kanina. Habang nagbobomba, nakapagpadala ang US ng mga espesyal na operatiba para iligtas ang bumagsak na WSO. Iniulat ng BBC na ang mga operatibang Navy SEAL ay inihulog sa lokasyon ng WSO at dinala sa pansamantalang paliparan sa labas ng gitnang bahagi ng Isfahan. Dito, nagsimula ang problema sa lupa.
Sa liblib na base, may 2 military transport aircraft na inamin ng Iran bilang mga C-130. Habang inilipat ng mga SEAL ang nailigtas na WSO sa mga eroplano, nadiskubre nilang bumaon ng mga ito sa lupa at hindi makalipad mula sa base. Problema ito. Dahil na stranded, napilitang magdesisyon ng mga SEAL. Wala na ring silbi ang mga C-100 at 30 na dapat sana ay pantakas nila. Hindi pwedeng mapasakamay ng kalaban ng mga yon, kaya pinasabog ng SEAL ang mga eroplano. Ayon sa Iran, 2 Black Hawk helicopter ang nawasak din sa misyon. Ipinapakita niyan kung anong sasakyang panghimpapawid ang ginamit ng SEAL para iligtas ang WSO. May bahagyang ibang bersyon ng mga pangyayari ang New York Times. Sinasabi nito na napilitan ng US na sirain ng 4 sa kanilang mga chopper na MH-6 para sa espesyal na operasyon. Hindi ito mga Black Hawk helicopter, kaya alinman sa nagsisinungaling ang Iran, nagkakamali ang Iran tungkol sa mga helicopter na nawala, o mas marami pang helicopter ang nawala sa US kaysa sa sinasabi nito. Wala pa tayong kumpirmasyon. Hindi lang ang mga eroplanong yun ang nasira. Pinaputukan ng piloto ng isang A-10 habang nasa rescue mission. Malamang siyang naunong natagpuan kaysa WSO. Ipinagpatuloy ng piloto ang laban at misyon. Pagkatapos ay lumipad papunta sa ibang bansa at nalaman niyang hindi na niya kayang ilapag ang eroplano, ayon kay Kane. Nang malaman niya iyon, lumipad ang piloto sa kaalyadong teritoryo, nag-eject at ligtas na nasagit. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang masasabi sa A-10 na nadagdag sa 2 C-100 at 30 at mga chopper na napinsala sa rescue mission. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Walang nasawing buhay na Amerikano. Dahil nawala ang pangunahing paraan ng paglikas, nag-Plan B ang mga SEAL. Tumawag sila at ang US Special Forces kasama ang nailigtas na WSO ay sinundo ng 3 eroplanong ipinadala sa paliparan. Malamang na pinaputukan ng mga eroplanong yon ang mga nasirang eroplano ng Amerika. Kaya naging libingan ang simpleng paliparan para sa mga transporting na imbak doon bago pa man. Lumipad ang 3 eroplano at dinalang WSO sa kaalyadong teritoryo sa Kuwait. Ginagamot siya ron matapos magtamo ng matinding sugat ayon kay Trump. Pero dahil sa kahanga-hangang misyong ito, magiging maayos lang ang WSO. Nagawa natin ito, sabi ni Trump sa Truth Social matapos ang operasyon at idinagdag, mga kababayan kong Amerikano. Sa nakalipas na ilang oras, nagsagawa ang militar ng US ng isa sa pinakamapangahas na search and rescue operations sa kanilang kasaysayan. Ikinagagala kong ipaalam sa inyo ng isa sa ating kahanga-hangang crew officers na isa ring lubos na iginagalang na koronel ay ligtas na ngayon at nasa mabuting kalagayan. Gamit ang parehong pahayag, sinabi ni Trump na pinatunayan ng misyong ito na muli nating napatunayan ang ating lubos na dominasyon at kahusayan sa himpapawid ng Iran. Maring tanungin ang pahayag na yan. Hindi sana naibagsak ang F-15 kung tunay na kontrolado ng US ang himpapawid. Hindi nito nababawasan ang kahanga-hangang operasyon na ito. Kinailangan ng US na magkoordina ng mahigit 100 sasakyang panghimpapawid, mas maraming tauhan, kabilang ang Special Forces at CIA, para lang hanapin at iligtas ang isang tao. Nagawa ito ng US nang walang naging kaswalti sa panig ng mga Amerikano. Sa Iran naman, nagtagumpay sila sa propaganda sa pagpabagsak ng F-15. Ang mas malaking tagumpay sana ng pagdakip sa mga tauhan ng US ay naagaw mula sa kanilang mga kamay ng isang operasyong na hindi inaasahan ng sinuman. Ngayon, hinihintay natin kung ano ang susunod na mangyayari. Nagdeklara si Trump na may kondisyong 2 linggong tigil putukan sa pagitan nila ng Iran. Dapat buksan ulit ang Strait of Hormuz para magtuloy ang tigil putukan. Ayon sa Iran, susunod sila kung ititigil ang lahat ng pag-atake sa kanila. Matatapos na ba ang Operation Epic Fury? Kung masira ang tigil putukan, handa ang US na gumamit ng mas matinding lakas mula sa himpapawid, kasama ang F-22 fighter jets. Ginamit na ang mga jet laban sa Iran at handa silang magpakawala ng mas matinding lakas kung kailangan. Tingnan ang kanilang nagawa sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show kung nagustuhan mo. Salamat sa panonood!